Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Aiko May. Shoutout kay Jory Duhodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sumunod na segundo, muling lumitaw ang Polar Bear Legion. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, hindi agad sila naniningil. Peklat, nandito na ang mga subordinate. Umalis ka sa linya. Oo, bumaba si Scar sa kanyang kabayo, at pagkatapos ay magalang na naglakad papunta sa gilid ni Han Sanchen. Ang apat na koponan ay hindi lilipat ayon sa orihinal na organisasyon, ngunit ang pangkalahatang plano ay magsisimula sa pangalawang hakbang. Ikaw ang Commander-in-Chief, pangunahan si Hyjin at 3 tao na tahimik na maghintay sa loob ng gate ng lungsod, at gumamit ng 4 na shift bilang isang round upang harangan ang mga tumatawid sa trench ng magkakasunod-sunod. Nang marinig ang mga utos na ito, agad na nag-utos si Scar, huwag kang mag-alala, war of attrition, lalaban ako, at tiyak na lalaban ako ayon sa iyong mga kinakailangan. Mayroon kaming 4 na shift, pabayaan ang 800,000 na mga kaaway, mayroong libu-libong tropa, wala akong pakialam sa lahat. Very well, tandaan mo, kung may sitwasyon man na hindi mareresolba, lumapit ka sa akin in time, maghihintay ako sa private room ng restaurant na iyon anumang oras. Huwag kang mag-alala, pinuno, hanggat hindi pa patay si Scar, garantisadong matatapos ang misyon. Tumanggaw si Han Sanchen, muling nag-isip ng kung ano at tinapik siya sa balikat, hindi ko alam kung gaano katagal ang pagkonsumo na ito. Huwag pumunta sa misyon para lang sa misyon. Lahat ng kapatid dapat magpahinga ng maayos, alam mo ba? Sa ganitong paraan lamang may pagpapatuloy ang digmaan ng Atrisayon na ito. I know the leader, please don't worry. Dati akong gangster, at kaya kong maging matigas ang ulo. Ngayong pinayagan mo akong mamuno sa grupo, siguradong hindi na ako aasa sa loyalty. Tumanggaw tango si Han Sanchen, direktang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang kamay para itaboy ang lahat ng lalaking nakaitim na lumipad muli, at matapos linisin ang lugar para sa kanila, tumayo siya at umalis. Bago umalis, ibinigay ni Han Sanchen ang 8 Desolation Book kay Scar. Kung gusto siyang ubusin ng kaaway, natural na ito ang pinakamahusay na paraan para kay Han Sanchen na haharapin ng mga kapitan ng 4 na koponan kabilang si Dao Scar. Bagamat hindi nakakapagod para kay Han Sanchen na kontrolin ang bawang Tianshu sa lahat ng oras, palaging uubusin nito ang kanyang lakas para salubungin ang kaaway ng mag-isa. Ang kalaban ay isang master, at ito ay dapat na napakamasinsinang utak upang i-play ang laro. Si Han Sanchen ay hindi gustong magkamali sa kanyang paghuhusga dahil sa pagiging natupok ng mga bagay na ito. Sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, ang anumang pagkakamali ay nakamamatay. Sa Scar at iba pa, iba ang libreng arrangement. Mabisa nilang mapipigilan ang counterattack at makamit ang parehong epekto ng kanilang sariling depensa. Ang tanging disbentaha ay ang mga miyembro ng Polar Bear Legion ay kailangang malantad sa labas ng labis, at madaling mapansin ng mga tao kung gaano sila karami. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit pinag-iisipan ni Han Sanchen kung gagawin ito. Katulad ng charge effect ng cavalry, ang sorpresang pag-atake ay ang pinakamahusay, kaya kung gaano mo katagal itatago ang mga ito ay natural na ang pinakamahusay na paraan upang itago ang mga ito. Ngunit kung gagawin ito ng kalaban, malinaw naman. Magagawa lamang ni Han Sanchen ang ganitong uri ng chess. Bagamat ito ay maglalantad ng ilang mga problema, mayroon itong kalamangan na maaari nitong i-activate ang isa pang epekto na gusto ni Han Sanchen. Gluttony of Evil. Oo, ito ay isang digmaan ng Atrisayon. Kung mag-isa kang lalaban ng ganito, tiyak na hindi makakalaban ni Han Sanchen ang kalaban. Walang paraan, ang bilang ng bentahe ng iba ay talagang napakalaking.
ito ay isang bakal na katotohanan. Gayunpaman, ang digmaan ng Atrisayon ng China at South Korea 3,000 ay nagayos ng isang digmaang paglago. Ang mga lalaking nakaitim na iyon ay hindi maaaring bugbugin hanggang mamatay, at sila ay bubuhayin muli pagkatapos ng kamatayan. Kahit na sinabi ni Luo Jin kanina, medyo malayo ang lugar na ito sa kanilang sentro, kaya magiging napakabagal ng condensation ng black energy. Gayunpaman, ito ay isang oras lamang. Sa bentahe ng ganap na mga numero, kahit na ang muling pagdadagdag ay mabagal, ang pagkonsumo ay napakabagal pa rin para sa isang malaking grupo, kaya ang muling pagdadagdag ay natural na palaging darating sa oras. Sa makatuwid, ang pagsusumikap ay hindi gagana. Naisip ito ni Han Sanchen, at sa wakas ay naisip ang masamang mata ko. Kakainin kita ng diretsyo. Gayunpaman, ang iyong devilish energy ay sapat na malakas, kung kumain ka ng isa para makabawi sa isa pa, hindi ka natatakot sa iyong muling pagkabuhay. At saka, kahit na ikaw ay muling nabuhay, para sa mata ko sa kasamaan, ito ay isang pagkain lamang para sa muling pagkabuhay. Hanggat ang mga kanal ay hinukay ng mabuti at ang pagkain ng evil glutton ay nasa loob ng maximum na saklaw ng pagkonsumo nito, kung gayon maaari itong pumunta sa ibang paraan sa digmaang ito ng Atrisayon kung hindi ito makakatagal. Maging isang tonic na labanan. Ang kalamangan na ito ay maaaring makabawi sa panganib na dala ng maagang pagkakalantad ng Polar Bear Legion. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit handa si Han Sanchen na ipagpatuloy ang digmaan ng Atrisayon tulad nito. Pagkatapos umalis sa larangan ng digmaan, bumalik si Han Sanchen sa dating pribadong silid. Nang makita ito, mabilis na sumunod si Luo Jin. Sa pribadong silid, nang makaupo si Han Sanchen at humigop ng tsaa, sinundan na siya ni Luo Jin. Panginoon Luo, ngumiti si Han Sanchen, nagsalin ng isang tasa ng tsaa at inabot ito sa kanya. Hindi ito kinuha ni City Lord Luo ng ilang sandali, at hindi mahalaga kung hindi niya ito kunin, ito ay lubhang nakakahiya, sinabi ko Handaxia. Handaxia, ikaw talaga ang emperador, huwag mag-alala, sabik kang patayin ako, ang eunuch. Anong oras na? Ang hukbo ay napakalaki ang sitwasyon, at ito ay isang makitid na pagtakas. Ikaw, may leisure at elegance ka pa bang uminom ng tea dito? Pagkatapos magsalita ni Luo Jin, ininom pa rin niya ang tsaa sa kanyang tiyan sa isang lagok. Pagkatapos ng maraming usapan, nauuhaw siya. Anong nagmamadali? Ngumiti si Han Sanchen at sinenyasan si Luo Jin na maupo at huwag mag-alala. Si Luo Jin ay walang magawa, ngunit sa wakas ay umupo ng masunurin. Hero Han, mayroong isang buong hukbo ng 800,000 troops sa labas, iyon ay sapat na upang lunurin tayo ng lubusan ng isang subo ng laway. At saka, nakatanggap ako ng tip-off na nagsasabing marami pa ring tropa ang papunta sa atin sa labas. Well, kung titingnan ang sitwasyon, tinatansya ko na 1.6 milyon ay higit pa sa sapat. Mahigit sa 1 milyong tropa, hindi banggitin ang napakalakas na mga lalaking nakaitim, kahit ang mga ordinaryong sundalo ay sapat na upang papantayan ang mga bundok at ilog. Talagang hindi niya alam kung bakit pumunta si Han Sanchen dito at mukhang hindi nagmamadali. Ngumiti si Han Sanchen, alam ko. Alam mo, Lord Luo, sa iyong edad, naniniwala ako na ito ay napakalaki, sa iyong edad, naniwala ako na ito ay napakalaki, sa iyong edad, kaso bakit minamadali at guluhin ang posisyon mo? Hero Han, hindi naman sa nagmamadali ako, pero sobrang outstanding ng mga kakayahan ng Special Envoy. Alam kong kahanga-hanga ka, ngunit dahil lang sa kahanga-hanga ka, ayoko talagang makita kang nawawala sa magandang laro dahil minamaliit mo ang kalaban. Hindi magiging madali ang round na ito, kaya huwag kang mag-alala. Kung gusto mo talaga akong tulungan, sa tingin ko dapat samahan mo akong uminom ng marami sa mga susunod na araw. Ito, Lord Luo, uminom ka. Bago pa makapag-react si Luo Jin, itinaas na ni Han Sanchen ang kanyang wine glass. Sa desperasyon, wala siyang choice kundi kumagat ng bala at magpatuloy sa pag-inom kasama si Han Sanchen. Lumipas ang gabi sa isang kisap mata. Nang gabing iyon, lalong uminom ng alak ang dalawa, at lalong naging matindi ang labanan sa labas. Hindi nila napigilan ang sarili kahit kaunti dahil sa pagkasira ng mga trenches at kawalan ng pangunahing tauhan na si Han Sanchen. Nagkaroon ng mga sigawan at pagpatay,
paulit-ulit na hiyawan, at nagpatuloy ang kaso. Bagamat labis na nag-aalala si Luo Jin, hindi napigilan ni Han Sanchen na hikayatin siyang uminom. Matapos uminom ng ilang beses, medyo nahihilo, natulala, at hindi namamalayang nakoma. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, halos hating gabi na naman. Si Han Sanchen ay nakaupo sa kanyang harapan, ngunit kumpara sa kanyang sarili, ang mukha ni Han Sanchen ay hindi lasing. Tinatapik ang kanyang masakit na ulo, bumulong-bulong si Luo Jin sa kanyang puso na ang pag-inom ay napakasayang ng oras, at talagang nakatulog siya kaagad sa gabi ng labanan. Hero Han, sama ka sa akin. Matino ka ba? Kailan ka pa nagising? Tanong ni Luo Jin na medyo nahihiya. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at ikan-away ang kanyang mga kamay, wala akong tulog sa lahat ng oras na ito. Nagpapatuloy ang digmaan, kaya ayos lang kung kalagkarin mo ako para uminom. Bakit hindi ka magpahinga pagkatapos uminom ng marami? Bukas ay madaling araw at mas matindi ang putok ng artilleria. Kung wala kang sapat na pahinga, paano ka mag-uutos bukas? Umiling si Han Sanchen, sa madaling araw, ang mga tao ay pagod, inaantok, at pagod. Ang pagpapahinga sa oras na iyon ay talagang pinakamahusay na pagpipilian, hindi ba? Magpapahinga ka ba pagkatapos ng madaling araw? Wala ka bang balak mag-utos at mag-dispatch ng frontline? Natigilan si Luo Jin. Ang ganitong uri ng operasyon ay nagmukhang tanga kay Luo Jin. Kapatid, mayroon ka pang 800,000 kalaban na tropa sa labas. Bilang resulta, kailangan mong dumiretso sa pagtulog. Ito ay dapat na masyadong malaking puso. Hindi na kailangan ng utos, matulog na tayo, manatili sandali, at hilingin sa Panginoong Lunsod Luo na bigyan ako ng pabor. Hero Han, kung may kailangan ka, pakiusap. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Luo Jin. Hindi bababasa, kailangan pa ring tumulong ni Han Sanchen ngayon, na nagpapakita rin na may ilang ideya pa rin si Han Sanchen tungkol sa digmaan. Ipinapakita nito na may kaunting pag-asa pa ang kanyang taya. Sa pag-iisip nito, nagmamadaling tumawa si Luo Jin at sinabing, anong mga utos ang mayroon si Hero Han? Talagang gagawin ito ni Luo. Ngumiti si Han Sanchen, ikanawit ang kanyang mga kamay, at ipinaliwanag ang kanyang mga pangangailangan kay Luo Jin. Matapos marinig ang mga salitang ito, napatulala si Luo Jin, ikaw, naglalako ka ba? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, Lord Luo, hinding-hindi magbibiro si Han. You just asked me to continue to send people to guard the private room. Without your order, no one is allowed to go in and disturb it. Ganun lang ba kasimple? Loko, baliw yata si Han Sanchen, nag-aapoy ang kilay niya, bakit ka pa naglalaro ng ganitong oras? Bukod dito, hindi niya siya inistorbo sa nakalipas na 3 araw, at walang nakita si Luo Jin ng anumang ginawa ni Han Sanchen. Bakit nandito ka na naman? Dapat alam mo na iba ito sa dati. Kung tutuusin, hindi pa dumarating ang kalaban noon, kaya hindi maintindihan na talagang ayaw ni Han Sanchen na maabala. Pero iba na ngayon, nasa harapan niya ang kalaban, to put it a bit harshly, baka masira nila ang depensa ni Han Sanchen anumang oras, at sa oras na iyon, huli na ang lahat. Bukod dito, kahit na hindi masyadong mataas ang resulta, hindi ba dapat ipaalam si Han Sanchen kung may anumang pagbabago sa form? Alam mo, ang pagkaantala sa pagkakataon ng isang labanan ay isang bawal na kamatayan sa larangan ng digmaan. Tama na. Tumanggo si Han Sanchen, at pagkatapos ay bumangon siya at tinapik ang balikat ni Lord Luo, magagawa mo ito ayon sa aking mga pangangailangan. Alam kong punong-puno ng mga tanong si Lord Luo ngayon, ngunit nakakalungkot na hindi siya makakasama ni Han sa ngayon. Magpaliwanag ka, at sa dulo ng lahat, ang mga katotohanan ang magpapaliwanag ng problema. Pagkaraan ng mga salita, si Han Sanchen ay bumangon upang makitang umalis ang mga bisita. Bagamat ang pagtitiwala ni Han Sanchen ay medyo nagbigay kay Luo Jin ng kaunting psikolohikal na balanse, ngunit sa pag-iisip sa kasalukuyang mga pagsasaayos ni Han Sanchen, siya ay puno pa rin ng pag-aalala. Tumanggo ng husto, pinili pa rin ni Luo Telijin na umalis. Tuldok, ang isang piraso ng papel, ay nagsulat ng ilang mga salita sa papel, at ipinadala ito sa lugar kung saan siya nakatira sa espiritual na enerhiya. Masasabi ni Sanchen na, kahit na ang labanang ito ay tila hindi isang malaking bagyo ngayon,
ito ay magiging mas kalunos-lunos sa huli. Kahit na manalo siya sa huli, naniniwala si Han Sanchen na matatalo siya ng kahit isang layer ng balat sa labanang ito. Ang dahilan kung bakit ayaw niyang maabala sa pribadong silid ay dahil gusto ni Han Sanchen na muling pag-aralan ang sitwasyon ng labanan. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng kalaban ay lumampas sa kanyang orihinal na tansya. Sa makatuwid, kinakailangang suriin ang buong sitwasyon ng labanan, at kahit na lumikha ng ilang hanay ng mga taktika mula dito upang harapin ang iba't ibang reaksyon ng kaaway. Ngayon, biglang binago ng kalaban ang kanilang porma sayon. Bagamat gumamit si Han Sanchen ng maraming hanay ng mga taktika para harapin sila noon, kinailangang aminin ni Han Sanchen na nagkataon na ginamit nila ang pinakanapabayaang taktika ni Han Sanchen. Kahit na handa, ngunit hindi partikular na mahusay na handa. Sa makatuwid, ito ay kinakailangan upang muling ayusin. Si Han Sanchen ay gumuhit sa mapa ng mahabang panahon at nagmuni-muni ng mahabang panahon. Makalipas ang halos ilang oras, ang mapa ay ganap na hindi maintindihan maliban sa kanyang sarili. Ito ay halos puno ng mga tala ng iba't ibang uri, sa isang gulo na parang makamulto na iginuhit na mga simbolo. Gayunpaman, nag-isip pa rin si Han Sanchen ng ilang hakbang para sa kanyang sarili sa magulong mundo na ito. Napakahirap ng terrain ng Yetian City, at ang mas masahol pa sa terrain ay masyadong mahina ang city defense. Hindi ito tulad ng ibang lungsod na matangkad at maikli at may pader ng lungsod. Maaari itong labanan ng mahabang panahon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga tao upang bantayan ang pader ng lungsod. Wala dito. Sa makatuwid, ang lahat ng mga plano ay dapat itago ng walang anumang pagkukulang. Sa ganitong paraan lamang mapapalitan ang opensa ng depensa, at ang depensa ay gagamitin bilang opensa upang makumplito ang nakakasakit at nagtatanggol na balanse ng isang self-system. Sa sandaling sumikat ang araw, oras na para sa pagbabago. Tumingin si Han Sanchen sa bintana. Sana sa pagkakataong ito, maibabalik ng mga estratehiyang ito ang sitwasyon at bigyan ang kaaway ng hindi inaasahang malaking sorpresa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!